still unsure on who's gonna win this. Probably na Immortal siguro. But for Motomac gamers, they really want to end this with a 2-0. Tsaka map pick din naman ng Motomac yung first map natin kanina. So, with this second map, which is Black Widow, classic. Kung classic ang pupuntahan natin, makakabawi ba yung Immortals? Ang kagandahan is, mula dun sa best of 1 nila kanina, at least dito sa best of 3, may chance silang maka-comeback. Ito na yung comeback potential nga talaga na inaantay nga natin sa kanila. So tingnan natin kung talaga magagawa nga nila. Pero in terms of damage, si Vincent muna ang mabawasan dito. So, ito mga players ng Immortals tsaka ng Motomac, mahuhulaan natin yung mga first names dito nila eh. Except kay X3D. Okay. Hirap. Kaya first name ni X3D, no? Oh. Sina Mark, okay pa eh. Maintindihan pa natin eh. Oh. Pero Si Chacha nga, malay mo, Chad, di ba? Pwede Charlie. pwede ring Chad. Yan. Oh, marami yan. Oh, Yun, nabati. Nabati si Chacha. Ayun na nga yung problema at si Hek talaga nakakakuha ngayon. Pero yung mga players dito ng Immortals, kailangan nga nilang mabawi ito. Kaya si Hek online na. Diyos ko, si Seiya, pinush na yung mga kalaban niya. Ang lalim nung lurk. Pagod na daw Oo. siyang mag-antay. Gusto niya nang sugurin sa base at mukhang talagang nasa base pa ang iba sa mga miyembro dito ng Motomac. But the two are separating and trying to go through and make noise pagdating sa B. Ito na ata yung Motomac yung mga kalaban nila. Pero that's X3D. Welcome on to CLD. 5 vs 2 already. Magandang position nga dito ni CLD. But QRL nakabawi pa dito ng isa. Dax will fall down as well. QRL the only man remaining pa din sila lumipat. Pero sabi ni Vincent, kahit lumipat ka, akin ka. 1-0 already. And Motomac gamers getting this first blood and a win dito sa ating second map. Motomac gamers nga, dahil dun sa mga insta-pushes din na ginagawa ng Immortals, no? Seiya, huling-huli siya na may dalawa pang nag-aantay dun sa base. Nagulat na lang din siya. But let's see, is there gonna be any different pagdating sa round na to? They still have that one lurk towards LA na nag-aantay. It was not too deep as we saw a while ago. X3D, nakuha niya yung kill na yan, pero the damage has been done. Very low HP na rin siya. Medyo mahirap nga to, Bessie. At least si Dags na wala na putting Immortals on the back foot. But for Motomac gamers, at least open pa yung idea na talagang idediretso na tong panalo na to para ma-steamroll sila onto the best situation na kailangan nila na mahihirapan makabawi yung Immortals ngayon. And for Motomac gamers naman, at least medyo slow yung approach nila, medyo slow yung push nila, play for picks muna, and if ever may opening na, if ever nakapata sila, isa, dalawa, tara, game na, at mukhang eto ata munang pupunteriyahin nila. Papasok sila dire-diretso, lahat sila nag-aantay na, pero meanwhile, meron pa naglo-lurk, Bessie. May mid control pa na naiwang isa dito. Nagkatapatan, dalawang flashed off at Evang mananalo muna for the meantime. This gives them space para makapag-plant agad-agad ng C4 bago pa makapag-rotate ang ibang miyembro dito ng Immortals. Tatlong natitira mula sa kanila pero mauhuli nila si Hek, making it a 4v3. 4v3 already. Lamang pa ang Motomac gamers in terms of head count, pero it's not yet over kasi nga si Chacha mawawala pa. Seiya and CLD ang matitira, pero si Seiya hindi talaga masaya kasi nga mamamatay siya together with CLD. 2-0 already sa side nga ng Motomac gamers. And eto na yung umpisa ng kanilang victory. Once dire-diretso pa to, once nakapag-build up pa sila ng momentum, Immortals, paano nila mababawiin to? Ilong ang puhunan ngayon ng Motomac gamers. Kanina may mga nagpo-push dyan at baka si CLD ang maging first contact nila. Kung sakali ba, the flashes have been set, pero with that wide swing, sasabayan sana ni Seiya para dun sa double swing nila. Ang kaso, sila ang mabubura dito. Napakainit na ni X3D, Bes. Actually, sobrang init na nga niya. Lahat nung makita na talagang GG na. Tignan mo yung score niya, 6 kills. Highest sa server na to. So, napakahirap na nga talaga. No? Once na makita mo siya, Diyos ko, kabahan ka na at magdasal-dasal ka na. Pero pagdating naman dito, si Vincent hawak na itong bomba. Naghahanap siya ng magandang opening dito probably. Dito lang din talaga papunta sa Bay AL. Pero meron ba nagbabantay dyan? Okay, wala. Pwede silang pumasok dyan bigla kasi yung nagbabantay si Immortals nasa site pa. Pero mukhang nag-rotate na ata siya all towards B.
B-site nga ba ang gusto nilang kuhanin dito dahil may isang nagbabantay sa bahay na yan. In a 3v5 though, kailangan nila mahanap yung pitas na to. Si Dax, interestingly enough, hindi siya nakita ni X3D na kumanan doon. Instead, siya pang mawawala. Making it a 4v3 right now. Vicent, nakaabang na yung AWM dito ni Chacha kung sino man ang sumilip. Op! Chacha nakabawi pa ng isa, make na 3v2. Let's see, ito yung pagpasok nga nila si Chacha, nakadalawa na, Dogs lang dito natitira on a 1v2, 50 seconds in. They know it already, they can go in. Pero pag ito naman dito kay Heck, kailangan nga talaga ng pigilan, yung pwedeng retake nga na pwedeng gawin nga ni Dogs, pero wala siyang idea kung nasan ba yung kalaban niya. Pero in terms of months of positioning, in terms of information, kitang-kita na niya. At kung napapansin mo, Bessie, yung approach ni Dags dito, walang hinto-hinto, dire-diretso lang siya. Nakakala niya na walang tao sa may backside. Yun pala meron. Ganda rin nung pagkaka-flash niya sana doon to try and delay, but nonetheless, wala rin masyadong nagawa yon dahil prepared ang MG dyan. And with that, si Vicent agad-agad short ang puhunan nila dito. Sinusubukan ni Dags labanan. Ang kaso mawawala din siya. Now down to a 5v3. Low HP man yung dalawa, pero kumpleto pa rin sila. Makakapag-plant na sila ng C4 dito, pero pipigilan ni Chacha yan. Diretso na siya mga tropa at si Chacha bumabawi na 4 vs 2 already at napakabilis sa approach nga ginawa ng Motomac Gamers dito na nanalo sila pagdating sa round na to 4-0 na mga tropa. At for Motomac Gamers, at least kitang-kita natin yung aggression nila. Minsan ang bagal, tapos nakakapitas nga dito si X3D. Tapos medyo inibaata nila, pinush sila, kumbaga confident na sila na dumiretso. Confidence is definitely growing para sa side ng Motomac Gamers dito. Lalo na kapag nakakuha na sila ng first pick-off. Parang wala nang sintu-sinto, wala nang pag-aantay at pag-iisip. Kailangan na natin makuha yung space bago pa makapag-rotate yung ibang mga players mula doon sa kabilang site. A-short, yan ang hawak ngayon ni Seiya kung sakali mang may dumaan. But it seems like it's a mid-B take right now. Medyo delikado nga to. Kasi once na mahuli ng Motomac Gamers si Immortals kasi baka nga manalo na sila. Pero pagdating naman dito, nice flash action na ginagawa ng two teams sa atin ngayon. Seiya will fall down. Tamang pistol ni talaga ipapakita nga dito ni Heck. Kasi nga, mahuli pa rin siya dito ni Dags. Pero asan ba yung follow-up kill? Walang follow-up si Dags pa rin talaga makakakuha ng kill na yon. In terms of trade-off, na-trade niya yung sarili niya ng dalawa. Oo, thanks to myself, sabi niya. Oo. Give for myself to myself. Yun ang meron siya. I mean, yung isa na IWM eh. So, syempre, kailangan mo ma-pop o makuha yung first shot mo. Kung hindi, lugi ka na kagad. Unfortunately, hindi nakuha nung kasama niya. So, dalawa ang nawala after nung initiating fight na yan. May nag-aantay pa pagdating sa stage. Si CLD yun. He takes off the stage here. Vicent, medyo ipit siya. Oh. The wall bang settles in and gets the kill. Ganun din naman para kay Kram. 2 versus 3. It took them 4 rounds para mapunta dito sa scenario na to na medyo nakakabawi na nga sila kahit papano. Pero pag naman dito kay QRL, si EV muna makikita nga niya pero hindi ata alam ni EV na meron palang tao dun sa may Gedli. Chacha and CLD nandito pa rin para sa kanya do. Napakahirap na daw kasi baka masandwich nga siya. Pero yung isa, si Kram, malayo siya papuntang A and pwede silang mag-ingay dito trying to isolate the fights. Pero in terms of damage na kukuha na agad ni Kram yung mga damage na kailangan niya makuha ngayon sa mga kalaban niya. 20 seconds in mga tropa. EV with a kill. May utilities pa ba siya? Pero A site is open for Kram. Wala silang C4. That's the problem. Kailangan nilang hanapin lahat ng kills. Isang nasa stage pero hindi prepared. Si Evie, yun na sana yung kakayanin. Tinakbo na lang, hahanapin niya yung huling miyembro. Pero alam ni CLD na kailangan niya lang magtago. That's a round for them na nahanap niya. Finally, magsasaksakan na lang sila. Men, kamunti ka na yung round na yon. Akala natin Motomac Gamers pero Kung prepared lang siya, no? Oo. Naabangan yung nandun sa stage pagpulot. Wala, I mean anything can happen eh. Dahil sa 2v2, so kailangan mo talagang kumbaga, na. bahala na kung ano yung first na makita mo, yun na. Tapos, ibang saalang-alang mo na lang sa flick of your wrist. The RNG of Crossfire, ika nga. The gods of Crossfire can bless you. But that time, it wasn't really the case doon sa scenario na yon. Naubos na sana nila halos lahat ng players dito mula sa Immortals. Pero hindi talaga sapat. Ginawa yung round na yun para sa Immortals. Oo. Sa inyo na yun. Oo. At least nakabawi na dito ang Immortals in terms of oras, di ba? So, tingnan natin kung talaga medyo magsaslow push sila. Pero Motomac Gamers, at least yung
damage na bigay nila kay Chacha and QRL, okay, nasapat na. Pero Immortals mukhang magiging aggressive ata sila, trying to push in already dun sa may gitna, Bessie. Pero si Cram nag-aantay kasi malay mo may sumilip nga dyan, pero wala naman ata. Magandang positioning on to the side of Chacha. If ever talaga na pumasok dito yung Motomac Gamers, malay mo makuha pa niya. Pero habang nangyayari yun, yung players dito ng Immortals medyo pumapasok na nga. Heck will catch one. Chacha as well. Tamang trade-off lang para sa kanila. Pero pagdating naman dito sa Immortals, medyo bawas-bawas na rin sila. Tags, half HP. Kalahaf ang kanyang buhay dito kahit papano. Pero ito, medyo maatras ang iba sa mga players dito ng Motomac Gamers instead. Long A ang gusto nilang kuhanin pero si Seiya ang strong hold pagdating dyan sa posisyon na yan. Aware na sila. Cram also creeping up here. Hindi pa niya nakukuha yung kill and instead nabibigyan pa ng chance si Seiya but not until maubos yung bala niya. 3v2 scenario. Aware sila na maraming nasa long A ngayon. Setups muna daw ang gagawin nila. Yung mid-lurk na wala na din leaving us to a 2v2. Ito talaga yung pupuntarihin nila mga tropa. On to the side ngayon ng Motomac Gamers. At least yung oras pwedeng papunta sa kanila. Pero may nagbabantayin dyan. Si CLD, QRL nasa baba pa. And hindi push in already. Pero Cram will end the life of QRL for them to get that 5-1. Motomac Gamers on the road right now. Just trying na gawin lang din yung ginawa ng Matt Jess kanina. Totoo. I mean, parang mga letrang M ang mga nananalo para sa araw na to. May maswerte ata. And harap-harapan, EV. Hindi na nga nakapag-prep up dito ng nades, pati na rin ng flashes. Si Chacha though, kahit nasa harapan niya na, he still managed to pull off a kill here and making things to a 4v4. Makakapag-plan pa rin sila ng C4. Isang rush take na mabilisan, isang kill mula kay Vincent. And that leaves us to a 4v3. Ito yung approach talaga sobrang aggressive nga na pinapakita nila kasi kanina medyo nag-hold back sila pero sabi nila tara press double na dire-diretso na pero habang ginangyayari yun yung Immortals nasa likod nila mga tropa sandwich ata sila at napakahirap ito if ever na isa-isa sila pero good opening already for Visa at least napatay nga si Chacha pero si Seiya bumabawi pa make na 2v2 at ito lang ata ang pagbangon ng Immortals at nasa loob na nga sila pero Vincent nagpakita Seiya at saka si CLD tig-isa good retake for themselves na hindi nila ina-expect na meron palang tao sa likod. To have the C4 kit, making it faster pagdating doon sa pagde-defuse nga ng bomba natin. And that they do. 5-2. At mukhang konti-konti, no, nakakapag-adjust na rin kahit paano tong Immortals. Kahit na rush take ang ginawa doon ng Motomac Gamers, as long as you have the trades and you're ready na may lumalabas sa kahit saang punto dito ng mapa, makukuha at makukuha mo pa rin yung at least retake. At least you're ready for everything that may happen sa dito sa mapa na to, no. Despite nga sa Motomac Gamers having this score na lamang talaga sila, bumupuso pa rin talaga dito yung Immortals. Pero meron pa naman tayo ditong 2 rounds pa para makita nga kung sino pa talagang pwedeng lumamang pagdating nga dito sa first half natin. Pero kahit anong mangyari, lamang talaga Motomac Gamers Pero sa second half, pero nandiyan yung Immortals para gawing isa na lang for us to see a 5-4 scoreline later on. Chacha, tamang positioning lang din with the sniper. It seems like a quiet round for Motomac Gamers. Keep them guessing. Yan ang gusto nilang gawin. Lalo na QRL is holding off long A as well. Isang A short ang meron sila dito. Magkakahiwalay. It's a very much default position for Motomac right now. At mukhang papasok na ata sila dito. Like Tiff said, ibang approach na naman to. Kanina press W pero ngayon medyo tahimik na naman sila. Alam mo to ng mga kalaban nila at nakasalalay kay Seiya to. Isang flash lang na maganda at Seiya pwede nang mabawi ito. Pero tamang flash talaga ang ginagawa nga di Seiya ngayon. Diyos ko, spray and spray, nakapatas pa siya ng isa and that is the whole that they're doing. Successfully nagawa nila. Immortals wala pang namamatay kahit isa. Preparation is key and the smoke is already prepped up. Alam nila posisyon ni Seiya pero walang magpapakita. Yan ang puhunan nila. Dahil may crossfire naman na nakaset pagdating sa doors, sila na ang bahala. 2 na lang ang natitira at Heck to go down with the last player remaining as Cram shut down mula kay Dags. Yan ang makikita nila. Immortals coming back to a 5-3. I just wanna say na sobrang solid na ginawa ni Seiya doon na nag-flash siya. So lahat ng pumasok sa Motomac Gamers walang nakita. And doon sa spray and pray na ginagawa niya, doon sa nag-push sa kanya, buti na lang talaga napitas niya. And it's all about the utility play na Immortals are doing. And it's actually na talaga nag-work for themselves.
Pero ngayon, medyo mabilis naman ata approach ng mga tropa. Si Visa tsaka si XCD dire-diretso na, nakapatay pa isa-isa. 5 vs 3 already. Yung Immortals dito nagro-rotate na. Set up na para sa kanilang C4 plant right now. Nakaabang sa Getty A short. Dags na naman. Makakahanap ng isa through window. But that's only what he gets for the meantime. Yung dalawang players naman. Low na si Seiya dito. Nakahanap siya ng isang kill. Into A short. Nakaabang yung AWM. And he finds CLD. Cleared out for success. Yan ang gustong makuha ng Motomac Gamers. In that kind of rush, they take the round. Talaga nakukuha talaga nila lahat ng mga kailangan na ipanalo ngayon. Pero pagdating naman dito sa second half, mga tol, it's just Motomac Gamers pa rin talaga ang may lamang. So, medyo talagang it's a pressure for Immortals para makapag-comeback nila dito. Pero ano ba yung laruan nila pag nasa BL side na sila? Let's see. Dahil we do see a lot of default play pagdating dito sa mapa na to anyway. At makikita rin natin yan panigurado mula sa Immortals. Kumbaga, back to talking stage muli tayo. Paano ba naglalaro yung BL side para sa Immortals? Lalo na sila yung naghahabol ng puntos dito. It seems to be much of a hold when it comes to that. Ang kaso nga lang, merong napitas yung sniper ng kabila. That's Chacha. Chacha. Actually, si Chacha dito, lagi siya napipitas and at the same time, pa siya naman yung pop off, talagang sobrang init niya. So, it's a hit and miss pagdating dito kay Chacha. Pero let's see if ever ko talaga makakabawi na dito. Ang Immortals pa ng problema. Dalawa nga yung nawawala. Si Seiya nakabawi pa ng isa. Meg na 3 versus 4. So, yung si Seiya dito hindi pa tapos. Lahat ng makita na talagang dudurugin talaga. At nakatingin lang tayo kay Seiya kasi nga lahat ng makita niya, patay na. Pero that's a big mishap already na hindi nga pumasok yung nade sa loob. Alam nila. Oh! At yun na nga, may pumasok na nade sa kabila. At si Ev makakakuha muna ng popcorn na habang nag-aantay mag-rotate yung iba niya mga miyembro. May isa pa rin naiiwan dito when it comes to mid. And X3D is holding off that position. On to long A though, unti-unting gumagapang ang iba sa mga players nila. CLD already on site pero wala pang tap nung C4 natin mula sa kanya. Now that that is happening, we do have the retake scenario already happening as well mula sa MG. Sagutan lang. Oh no, sandwich to mga tol. X3D nandyan pa. Hindi alam ni CLD kung saan siya titingin sa harapan ba o sa likod. 7-3 already. And I just wanna say, for the side of Seiya, sobrang sayang nun. Yung nade, sumala, tapos napatay ka rin ng nade ng kalaban mo. Sobrang sayang nun. Nagpalitan lang sila ng nade na posibleng mag-connect. Kaso yung kanya hindi connect. Yun ang problema. Itong flash though, magko-connect perfectly sa kamay ng MG. Nakaabang na sila deep onto B as well. So, kumbaga, stronghold na to para sa kanila. Habang si Cram, sabi niya, nandito sila sa hot sa A-site. Papasok na sila, dire-diretso na nga talaga mga tropa. Pero yun muna, si Dags muna ang mawawala nga dito. Pero in terms naman for Motomac Gamers, pipigilan pa rin nila. Pero that is a C4 planet already for the side of Immortal, which is si Seiya yung gumawa nun. Pero in terms naman, dun sa sandwich play na ginagawa ng Motomac Gamers, papasok sila, eto na, X3D muna, mauuna nga dito. Pero tamang flash lang daw talaga, sabi niya. Pero that is a flash already, connecting all of these players for sure. Pero ito na, si Crab, all the way from the backsides of the map, talaga nag-aantay na siya. Nagbabantay na, creeping out slowly for them to push in. Seiya will catch one. Cure as well. 2 vs 2 already. Cram is low, pero kaya pa ba? Cure will catch one, pero that is Cure with a 2K. Ending the lives of Motomac Gamers at nakabawi pa sila dito. Definitely saved the round para sa kanila, honestly. Dahil halos lahat ng mga players na nakita natin eh hindi na tumatama yung sprays na ginagawa nila dito. But QRL, all the way from A-short na hold niya kanina, yung naglo-lurk. Aside from that, making sure na hindi ma-defuse yung C4 din sa kamay niya. And that allowed Immortals to take on the advantage, to take on the lead. Itong long A, medyo kabado. Paano yung kaba? Nakakaba nga yun, Bessie. Ito na si Heck nag-aantay. Sino ba ang mauuna dito? Sino ba? Sino ba yung nasa dulo? Oy, si Seiya. Sino ba yung pwede dito, Bessie? Nag-aantay lang silang dalawa. Nagkakaambahan lang. Nakakaramdam ata si Seiya eh. Oo nga eh. Ano kaya yun? Sisilip ba? Yeah, wow, may smoke. Tamang smoke muna. Ibig sabihin nun, okay, may tao dun. A-short control. Naku, sumilip bigla si Vincent. Nagulat na lang siya at nasa harapan niya na.
Di pa naman tapos to. Yung CLD kahit low, malay mo makayanan pa. Pero pagdating naman dito, nakasalalay kay Hek. Pero sabi ni Dag, sa akin ka. Seiya nakabawi pa ng isa. At kung napapansin mo, Bessie, ha, talagang nagsashine si Seiya dito. Totoo. Ito na nga, spray down malala pa mula kay X3D. Umabot din si EV. Low HP man ang dalawa. Or si X3D perhaps 28 seconds na lang ang natitira para gawin tong retake na to. Long A pa nga ang gagawin niya. And he gets shut down quite fast as well. Onto spawn. And nandito na yung nag-iisang miyembro ng Motomac Gamers. Chacha, alam niya yung posisyon nito. Spray, malala, pero hindi pa tumatama so far. It just gives enough time makareact at makareset ang Immortal sa round na yon. 7-5 already dito sa ating game. So Immortals slowly and surely trying to get back dito nga sa game natin first to see a compound later on. Pero for Immortals, I mean, comparing sa approach ng Motomac Gamers, mas safe play ang Immortals dito. Kumbaga, it's more of really having a retention dun sa mga pushes na gustong gawin ng Motomac Gamers. And once na nag-hold din itong Motomac Gamers at nag-decide silang mag-push, gugulat na lang din sila nasa harapan na yung Immortals. But this time around, they push deep onto A short. QRL nandun sa kabila. Ito I mean, in terms of them being aggressive or probably kung sino talaga nakukuha sila, I really like Seiya kung paano talaga siya mag-push dito. Lahat nung makita niya, sobrang solid niya gumawa ng magandang opening and entry sa side nga ng Immortals para nga makapasok sila. At yun ang kailangan mapigilan ng Motomac Gamers. Kailangan nilang mapigilan talaga si Seiya. Tignan natin kung paano nila gagawin yan. Dahil so far, it's all about the smokes. Well, that they set up pagdating sa long A. At para sa ibang mga miyembro ng Immortals dito, dapat silang nasisipat pagdating sa mid. May damage pagdating kay Vincent na laging nasa A short, but not really enough for the kill. Onting delay lang dun sa scope muli at X3D. Nakaligtas pa siya. Immortals waiting for that lurk na pwedeng and that flank na pwedeng gawin nga dito ng Motomac Gamers. Nag-aantay na sila ng mga pwedeng ma-pick off, pero ang problema si Chacha nagpakita, si X3D ang nakabatay, si Dag sa kabawi pa ng isa. Make that a 4v4. Vincent, kinda low already, pero pagdating naman dito sa Motomac Gamers, lahat sila nag-aantay lang kasi if ever may pumasok dito nga sa may pintuan, si CLD muna ang makikita mo. Kailangan nilang umambado dahil 30 seconds na lang ang natitira para sa time clock nila. Magiging panic mode to pagpapasok ng B-site. Once na ma-set up yan, dire-diretso na lang talaga sila and flash agad ang makakasalubong nila dito. Tingin muna sa baba, yan ang gagawin nila. The nade, will it clear out EV? It doesn't, pero still, buhay na buhay pa siya, nag-aantay lang siya. Nilalaro yung oras with 10 seconds remaining. Kailangan na nilang iplanto. Upos na ang lahat. 5 seconds ang natitira, pero inupos din nila lahat ng kalaban nila. Immortals trying nahabulin nga ang Motomac Gamers dito at nagagawa na nga nila. Pagdating sa second half, hindi nila pinapaisa. Pag hindi nila pinapaisa pa ang Motomac Gamers ngayon, and slowly talagang they're really trying to get back to this game. Pero itong approach ito mga tol, yung aggression na pinakita nila dun sa ating first 5 seconds, matindi na. Pero it's all up to the utility battle muna yung kailangan natin ipakita. Let's try na mag-ingay papunta dito sa may LA. Pagkatapos nun, liba tayo sa mid. Find that perfect entry pagdating dito sa B, or probably it's just that map control na kailangan nilang ma-fortify. Nakampante si Hek doon. Nakatingin at nagtatago ng maigi dito yung isa sa mga players ng Immortals. Pero pagkasilip niya muli at pagkaakyat niya, huling-huli siya sa akto dito. Walang bawi, ika nga. Napakahirap na. Pero malay mo, makabawi pa dito ang Immortals. Kasi yun talaga yung gustong-gusto nga nilang gawin. The fact na si Hek nawawala na. And in terms naman sa pick-offs, kuhang-kuha agad ng Immortals yung mga kalaban nila. Si Dags, nakapitas na rin ng isa. Nagkakitaan na rin yung mga nasa LA. Alam na nila to. Setup, not gonna be even scoping out anymore dahil masya-shutdown from the other side. At ito na, mula spawn, Ev, mawawala na muna dito. Closing things off to a 7-7. Parang nalalapit tayo sa game number 3. At least nahuhuli agad nila
Alam nila kung paano makabawi dito and for themselves, talagang kuhang-kuha na nila kung paano nga makabawi. Pero pagdating naman dito nga sa game na to, Motomac Gamers mukhang hindi ata sila nakakapwesto, hindi ata sila nakakagawa, nababawian talaga sila ng mga kalaban nila. Pero iniba nila yung approach nila, tara aggressive tayo ngayon, tapatan natin sila. Huwag natin silang bigyan ng space kasi once na nakakuha sila ng space, talagang hirap nga makabawi. At dun sa approach na pinakita ng Motomac Gamers, ay nako, nahuli pa rin sila ng Immortals. Hirap din kasi mag-push when it comes to A-Long, lalo na kung ganun ka-open yung angle. Spray and pray, literal ang ginawa niya doon para maka-atras, pero habol na habol pa rin siya ng bala. Good shot mula doon sa sniper ni Heck as well, clearing out at least one of the players from mid. Alam niya rin to and gives a little bit of an info for the other members habang nagre-reposition siya para hindi rin mabasa kung saan siya posible manggaling. Saan ba talaga sila pupunta? Pero pagdating dito sa Motomac Gamers, handang-handa na rin sila. Lalong-lalo na ang Immortals kasi ito na yung retake! Pero sino ba yung mananalo dito? Pero si Cram pa rin talaga with that spray control. Heck and Cram, it's all up to themselves kung paano nila mababawian to. Ang dami ng sabukan na nangyayari mga tropa. Si Cram dire-diretso at alam niya kung saan siya pupwesto. Dahil actually, dun sa ginawa ng Motomac Gamers, sabi ni Cram kay Heck, sige, papasok ako para malaman mo kung saan ka titingin. 7-7, gawin na nating 8-7 yan. Dahil itong defense so far ng Motomac Gamers, unti-unti na rin nilang nare-realize kung ano nga ba ang dapat nilang gawin para mapigilan ang Immortals dito. Quick nades, quick flashes, quick smokes, yan ang gusto nilang ipakita agad-agad when it comes to aim and control. Pero so far, walang nakagapang all throughout. And MG, nakaprepare lang sila kung sakaling mag-push ng A-Long. Hold off position lang. Sobrang dikit ng laban natin, Bessie. Ito yung maganda. Hindi natin alam kung sino mananalo nga dito. But for Motomac Gamers, all they need to win is 2 more rounds for them to secure the 2-0. But for Immortals, dalawa pa ang kailangan nga nila first to see an OT. If ever na magna 9 rounds pa ang Motomac Gamers dito. Pero ang importante, hindi pa sila 9. Kumbaga, hindi pa open yung thought na mag-OT tayo. But for Immortals, pag nanalo sila ng 3 diretso, sila na ang mananalo. Let's see though, dahil the more tight the close or the match is, closer it also gets to being really a slow play para sa dalawang teams. Totally different comparison dun sa Series 1 natin kanina kung kailan nag-tie up yung score, tsaka naging rush yung mga play ng mga teams natin. Pero iba, sa Immortals, alam nilang gumagana yung play nila kanina. Dito sila nakabawi and they're gonna keep on doing it as well. Ano ba ang pagbawi ang gagamitan dito ng Immortals at lalong-lalo ng Motomac Gamers? It's really out to them kung how can they pull this off. Pero in terms of opening si X3D, nawala na. Nagkita sila because of the bullet trails, and in terms of shadows, kitang-kita na. VSET will catch one, pero from afar, that is Cram. Catch one as well. CLD will fall down. Oh no, Chacha all alone on a 1v4. Chacha will catch one, pero nasa ba yung mga kalaban niya? Wala talaga siya idea, pero pagbaba niya, namatay na rin siya mid-air. Motomac Gamers, match point. Harap, likod, kaliwa, may kalaban, lahat ng pwede niyang puntahan doon. E naubos din sila, and napakahirap nga din naman kung 4 pa ang kailangan mong tapatan. Daming flashes na nagaganap dito to choose and try and clear B, but at the same time, nilalabanan talaga nila na matindi si QRL. Ang kaso nga lang, that's only the lurk that they are looking at right now. Nakakapagtago pa siya dito, pero inaabangan na tinitimbrihan lang siya. Palapit na yung mga nades and mamamatay na siya. Pero nakadalawa pa siya doon. Yun nga, kahit hindi to matama yung bala ko, sige, bomba na lang, sakto AOE yan. Pero pagdating nga dito, 2 first for already. Heck, tamang comla din talaga, may makikita kata siya, pero buto talaga tumama, pero si Daxton jump out with a 2K already! Heck, binubuhay talaga ang buong Motomac Gamers, mga tropa. Pero itong 2v2 na to, oh no, sino ba yung pwedeng manalo dito? Pero look at Ev. Oh no, umiikot siya. Iikutan niya yung mga kalaban niya. Kailangan mag-ingay dito ni Heck para magkaroon siya ng magandang opening. Pero ito na nga, 1 versus 1. Tapos na ba? O meron pang isa? At meron pang isa, sabi ni Chacha.
Gandang reposition mula kay Chacha. Hindi na alam ni Hek kung saan siya magagaling at that point. Probably because nakascope din siya during that time at hinahanap niya nga ulit para sa isang re-hit. Ika nga, unfortunately, pinush out na siya. Maraming gusto mag-push out dito when it comes to long A dahil nagkakaramdaman na or nagpaparamdam na ang Immortals right now. The sniper though, it's on the other side. Mabilis na rotation mula sa ibang mga miyembro ng Motomac Gamers dahil barilan kung barilan na to. Vincent, makakahanap pa ba siya ng isa na sa taas habang si X3D makakadalawa na. 3v3 so far. May OT ba? O tapos na? Yun ang tanong mga tropa. Pero pagdating naman dito kay Vincent, mawawala din siya. Si Dags nakabawi pa. 3 versus 2. X3D, low in HP. Dan sa C4. Planet already ready for the side. Pero that is a big need by X3D with a 2K. Opening with a 3. Motomac Gamers, Nag-enjoy pa sila. X3D. Diyos ko! Sobrang low na niya. Pero sinapian siya ni Kobe. My goodness! Lahat ng makita niya, nabura pagdating sa round